So yun, good day po no. So ngayon po yung first episode ng Discard Tips natin online. So nakikita natin pag sinabing Discard Tips, familiar kayo as a pre-training. Pero dito ngayon, iibahin natin. So kakausap tayo ng may experience talaga pagdating sa dropshipping. So kakausapin natin ngayon si Sir Jun Lau. Hello Sir Jun Lau, pwede po bang introduce mo sa sarili niyo sa akin? Hi, I'm Jun Lau. I'm an IT professional. And at the same time, I'm a dropshipper of Bilis Benta. Yan. So may mga few question lang ako na Sir Jun. So question na Sir Jun Lau, pwede po bang malaman kung bakit kay Bilis Benta kayo nag-subscribe? Okay, Bilis Benta, actually nag-subscribe ako kay Bilis Benta 2 years ago. Wow. So at that time, parang dalawa lang naman yung mga pinakamalaking dropshipping company sa Philippines. Si Bilis Benta at saka may isa pa. Yes po. Pero nakita ko mas malaki pa rin talaga si Bilis Benta. So siya talaga yung target ko na masalihan. Actually, siya yung first choice ko at that time. Kaya lang yung katalog na gusto ko, focus kasi parang ang dami nag-subscribe. Yes. So, inisip ko, doon na lang sa isa. Pero nung magsa-subscribe na ako, magbabayad na ako, sabi ko, bakit kaya ulit kayo Bilis Benta? At tingnan ko baka biglang mag-open yung katalog ko. Pagtingin ko, bukas yun. So, hindi ko natuloy sa kapila. Natuloy ako kay Bilis Benta. So, Sir Jun, so saan ka pong platform napunta? Sa Lazada or Shopee? Sa Lazada. So, yung hingi na kami ng tips sa'yo. So, as a subscriber, syempre, hinandle mo na yung Lazada store mo. Paano mo hinandle yung maraming product sa pag-open? Okay, yung maraming product, una, challenge siya talaga. Lalo na kung bagong dropshipper ka, bago ka sa online commerce. Mahirap siya talaga. Yes. Pero kailangan marunong kang mag-Excel. Importante yan. Yes. So, kailangan marunong kang mag-Excel para ma-simplify yung pag-update ng presyo, pagsali sa mga campaigns. Kung hindi ka man mag-Excel, medyo mahirap. Kasi mano-mano sa Excel. Yes. So, next question na Sir Jun. Kasi sa dropshipping kay Bilis Benta, sinubscribe niyo yung Homelens tama po. So, meron siyang thousands of product. So, as a starter, paano kayo nag-start or paano kayo naghanap ng item na ibebenta niyo sa ganong karami? Okay. Nung start, since walang akong experience sa dropshipping, sa Lazada set, hindi ako marunong. So, parang at that time, wala rin coach eh. Yes. Swerte nga ngayon, hindi ko meron free coach din. So at that time, parang yung target ko lahat. Sa items. Yeah. Kala ko, kaya kong update lahat yun. So medyo mahirap at that time kasi hindi ko alam paano talaga. Yes. So, yun yung maling nagawa ko dito. Wala akong specific item na target. Yes. Lahat ng pwedeng i-update. Tapos, later on, diyan ko na-realize na hindi siya possible. Yes. So, kailangan mo mabili ng winning items. Yun yung dapat na strategy ka na. So, follow-up question lang to na Sir Jun. Sa mga bagong papasok na dropshipper kay Bilis Benta, ano yung magiging tips nyo sa kanila? Once na na-turn over na yung store sa kanila and mabibenta na nila yung item. So, unang gagawin, kailangan mag-research kung ano yung product na mabenta sa platform. Sa Lazada, sa Shopee. Kailangan i-research mo ano yung winning items talaga sa mga platforms. Yes. Tapos pumili ka ng 20 items na yun lang talaga yung focus mo i-optimize. Yun ka mag-focus ng paganda yung mga product photos, description, sali sa mga bidding for advertisements. Tapos yun, from the top 20 items na yun, dadaki yun, dadami ng dadami. Pero dapat may focus products na na-identify na yung product research. So next question, Sir Jun, about pricing. Kasi ito yung mga problem ng mga dropshipper ngayon. So paano ba yung presyohan? Paano yung margin? Paano ba sila magpa-price sa item nila? So ano po yung mabibigay nyo na tips sa subscriber? So pricing, dapat intindihin mo muna ano yung mga charges na sinacharge ng Lazada. Kasi maraming seller hindi naiintindihan yun. Kailangan alamin mo, hindi lang siya platform fee, ang dami yun. Hindi sasalihan ka pang mga cashback, free shipping tax, mga ganun. So kailangan compute mo na lahat yun. Tapos, pag na-compute mo na yung magkano total amount, mag-charge sa'yo ng Lazada, maglagay ka ng comfortable amount
may papatong para kaya mo pa rin magbigay ng discount data kapag pumasok din sa mga campaigns, mga 12, 11. So, yun. So, that's one. Then second, huwag magpresyo ng sobrang baba. Kasi, pag nagpresyo ka ng sobrang baba, for example, na-invite ka sa isang flash sale, hindi mo na kaya sa inyan. Kasi ang baba lang presyo. Ganun din kapag nag-presyo ka ng sobrang baba. Pag may mga 11, 12, minsan may mga products na hindi ka pwedeng isali kasi magne-negative margin. So, kailangan talaga comfortable yung margin na isa-set. Hindi lang yung price war. So, ngayon, Sir June, about sa marketing, kasi hindi lang naman siya about selling, kailangan i-market din natin yung item natin. So, ano yung mabibigay mo na tips sa mga papasok kay Bilis Ventas sa pag-market ng store nila and ng product nila? I think sa pag-market ng product, parang dalawang tranches. Yung unang tranche kapag bago pa lang yung store, walang traffic. So that means kailangan mo talaga trabahuin, mag-work para i-market yung product mo, yung store mo outside of the platform. So ano yun? Punta ka sa Facebook, punta ka sa TikTok, Instagram, mag-tap ka ng mga influencers. Kasi walang traffic walang dumadaan sa store. So, kailangan mo ng external sources. So, yun yung magandang tips na nabigay ni Sir June Lau. Halos lahat talaga is may value. Hindi lang naman kasi basta selling ng product, kailangan mo siyang i-market. So, ang next question ko, sir, is need na ba nila mag-ads once na pumasok sila agad? Kailangan ba nila pumasok sa Lazada ads agad? Or Facebook ads? Or ano ba yung magandang gawin? Direct to ba na ads or may next step muna sila? Yung ginawa ko sa store ko, sa start, kasi nga bago pa lang yung store, walang masyadong Lazada traffic. So, nag-ads din ako, pero outside of Lazada. Facebook ads yung ginamit ko para hakukutin yung mga Facebook users, para pumunta sa store. Ganun yung start. Tapos, nung medyo sumisikat na yung store ko, dumadami na yung followers, may traffic na, nag-shift na ako from Facebook ads to Lazada ads. Kasi may buwibisita na. Tapos at the same time, may mga reviews na, may mga nakakapasok na siya sa algorithm. So kailangan mo lang siya i-push pa further within the Lazada ad. Okay. So speaking of ads ni Lazada na Sir June, so once na nag-Lazada ads ka, makikita ka ba agad? Or yung in-invest mo sa ads, or yung tinap-up mo, possible na lumobo? Or paano ba siya gagana? Okay, ano siya, hindi siya pag nag-ads ka sa Lazada, may ROI ka agad. Yes. Ano siya unang-una nag-ano rin siya, may algorithm din yung Lazada ads. Yes. So, ano rin siya, so start trial and error. So, check mo kung yung mga keywords na to, yung mga items and campaigns na to, ay mag-ROI. If not, may kailangan kang i-adjust sa campaign mo. Trial and error. Tapos, try ka lang ng try until makuha mo yung pinaka-optimal way of setting up a campaign within Lazada. Wow. Pero hindi siya instant. Kahit ako hanggang ngayon, dati mga ads, yung mga ROI ko mataas. Biglang bumababa siya minsan. So, kailangan pa rin siyang i-adjust from time to time. Yeah. So, yung mga next, maganda nga na Sir June Lau. No? So, next question tayo. So, Sir June Lau, ano yung mapapayo mo? Kasi may mga dropshipper na pumupunta na 1 month lang nag-exit agad sila. So, as a dropshipper, 2 years ka ng dropshipper, tama pa rin ba? Kumikita ka ba sa 1 month? Hindi, posible. Ay, posible pala yan. One time may isang dropshipping company na sinunod. Yes, in 1 month kumita. Pero swerte siya. Kasi maganda yung product, mura, bumenta siya agad. Ang problema lang din, sustainability. Hindi siya na-sustain kasi yung product na yun, naubusan ng stock. Tapos yung pagkaubos ng stock, yung na-replenish, biglang ang tasa ng presyo. Yung kagandaan kay Bilis Benta, pag nag-develop ka ng winning products dito, sustainable yung product kasi ang daming stocks. Tapos pag naubos yung stock, nare-replenish agad. So, yun. So, yung tanong mo, back to your question, kikita ba ng 1 month? Yes.
sa akin sa isang dropshipping company, tawag ng swerte. Pero yung normal, hindi. Kung balak mo mag-1 month ka lang sa dropshipping, wag na. Sayang lang yung 1 month subscription. Dapat may commitment kang at least 3 to 6 months. So, Sir Junlo, pwede bang malaman kung ilang months bago ka naka-ROI? I think mga 6 months, sa Bilisbenta. Kasi nga, di ba nasabi ko sa kanina kay Kuya Ben na pumasok ko sa Bilisbenta na walang alam. So, wala akong strategy. Ito lang ang coach dati. Tapos, so, may mali-mali akong ginagawa at the start. So, kasama yung mga mali-mali ginagawa ko na it took me 6 months before naka-ROI. Ngayon, swerte sila kasi may mga coaches na nandito. Yes. So, yung 6 months mapapa-exit. Ano yung mapapayo mo sa mga gustong pumasok sa dropshipping na zero knowledge? So, kasi ikaw is sa pagkakaalam ko is wala kang experience pagdating sa Lazada, pati sa Shopee. So, paano ka nagkaroon ng experience and paano ka naka-ROI yung 6 months na zero experience? Okay, yung tips ko sa kanila sa mga new dropshippers, ngayon ang daming materials available. So before you join, i-review nyo na yung mga materials na yun, lalo na yung mga free online courses na binibili kayo ng Bilisbenta. Kasi nasa-shorten niya at least hindi ka pa nagbabayad ng subscription, may alam ka na. Tapos since alam mo na yung mga kailangan mong gawin, on day 1, pag nag-subscribe ka, tuloy-tuloy na, di ba? Hindi ko gaya ng ginawa ko. Nag-subscribe ako, tsaka nag-aral. Parang nagsayang din ako ng a few days na inaaral ko nang walang ginagawa sa store. So yun, that's number 1. Aralin na yung mga kailangan aralin, mga pwedeng aralin, different available materials. Tapos once you are in the Bilisbenta program, in the Bilisbenta dropshipping business, utilize yung mga free courses at saka coaching sessions na binibigay ng Bilisbenta. Libre siya, di ba? Walang extra. Tapos yung mga coaches kasi doon, hindi naman theoretical yung tuturo nila based on actual experience nila sa pagpapatakbo ng store. So yun, hindi mo makikita yun sa mga YouTube, sa YouTube may makikita ka pero hindi ka makapagtanong. Yes. So mga coaches, interactive siya. So yun, utilize them. Kasi libre naman siya, binibigay siya for free ng Bilisbenta. Yes. So next question, Sir Jun. So ngayon is may parating tayong campaign and then malapit na rin yung mid-year sale. So anong tips na mabibigay mo sa mga dropshipper natin and yung mga kakapasok pa lang sa dropshipping na aabutan yung campaign? Paano ba sila magiging preparado? Okay, so actually, dahil dropshipping business na ito, may mga pros and cons yan. Yung pros niyan, hindi ko na kailangan mag-isip ng mga stocks, hindi ko na kailangan mag-prepare, mag-order in advance, kasi si dropshipping company na yung gagawa nyo. So yung mga pros niyan, less hassle, hindi ko na iisipin mga inventory, hindi ko na iisipin na kailangan ko magdagdag ng tao kapag campaign day kasi ang daming customers na kailangan mabalot lahat yun in 1 to 2 days. So yun yung pros niya. Na preparation, syempre may kailangan preparation na sa dropshippers. From my end, ang ginagawa ko lang naman ay sumali sa campaign. So, check ko na lahat ng mga invited products, ano yung mga recommended price ng Lazada. Tapos, check ko kung kaya ng margin ko. Kung kaya, papasok sa campaign. Ganun lang yung preparation as a dropshipper. So, yun. So, as a dropshipper kasi, so wala na kayong problemahin talaga. So, once na may pumasok na order, diretso na yon. Kami na pong bahala doon. Si Bilisbenta na yung bahala. So, thank you, Sir Jun, kasi marami kaming tips na nalaman. So, hindi lang pala sa pagdating sa dropshipping na mag-aantay ka lang ng benta. Yun kasi expecting na iba. Pero ang totoo is tatrabahuhin talaga nila. So, bago tayo mag-end, Sir Jun, ano yung mabibigay mong payo sa mga subscriber natin and yung mga papasok pa lang sa e-commerce at sa dropshipping business? So, ano yung mabibigay mong tips para tumagal sila pagdating sa dropshipping? Ayun nga, dapat siya talaga, consistency and hard work. Hard work lang sa start dahil sobrang daming products talaga. So, tatrabahutin siya talaga. Tapos, consistency, dapat hindi lang yung first month, tatrabahuin ko, tapos second month, magla-live ako, tapos third month, tatrabahuin ko ulit. Dapat consistent ka all throughout para consistent din yung pag-angat ng store.
So yun, dalawa, consistency and hard work. Sarap talaga. Hindi siya instant man. Kaya trabaho din siya. So, yun. Thank you, Sir Jun, sa oras na binigay mo. No? Then, maraming salamat talaga. So, thank you po sa pag-watch ng aming Discard Tips na kasama si Sir Jun Lau. So, si Sir Jun Lau is isa siya sa mga top dropshipper ni Billisberg.